Mapagpalang araw mga kaibigan. Minsan pa, ito po ang inyong programang Ang Katotohanan Laban sa Masama ayon sa Biblia. Itong mga nakaraang araw po, ilang senador ang nagsilipad. Biglang nagsilipad. Ang magkapatid na Marcolet ay magkapatid na Cayetano, si Pia at si Alan. Kasi naharap sila sa plunder. At ang nagsiwalat ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. So, tinrabaho ni Lacson po ang mga proyekto ng Taguig. At nakita lahat, nagsentro sila doon. Sinasabi naman ni Ping Lacson sa kanyang mga interview. Wala silang may butas kay Lacson pagdating sa pagkaperahan sa Senado. Unang-una, hindi po siya tumatanggap ng pork barrel. Pork barrel ang tawag nila ng araw eh. Pork baboy. CDF. Kaya wala silang may butas pagdating sa mga flood control, insertion, kung ano man ang tawag ito. Yan. So, kinanta ni Cayetano si Lacson. Yan yung kanyang dignidad. Kaya yan. Yan po si Senator Lacson, PNP, ano yan chief. At dumasa sa mga investigasyon noon. Siya nagpahinto ng photo caps. Magaling sa investigasyon niya, siyempre. Inutusan niya yung kanyang staff mag-concentrate sa Taguig. So, nahalukay ng nahalukay. At marami silang nahalukay na ebidensya laban sa magkapatid na Cayetano, si Pia, na best actress. Pang-best actress po yun sa Senado eh. Si Pia. Kung inyong naalala yung mga sunod-sunod na nangyari, di ba? Yan, pang-best actress yun. So, umalis sila ng lihim, kasama yung kapatid, si Cayetano, nakaharap din sa kasong siging sa panahon naman ni Duterte yun. Si Caldero. Naalala nyo ba yung Caldero? Ang magkano talaga ng Caldero? Naalala ko no sa investigasyon ni Senator ano ba yung taga Iloilo? Drilon. Sabi niya marami ng kwarto dapat ang may tayo dyan sa Caldero. Yan. Naharap din siya sa siging. Sa NBI naman. Kaya, bago sila labasan ng warrant of arrest, ayun na. Fly. Malis na. Itong isa senador naman, si dating broadcaster o sa ABS-CBN, si Loren Legarda. Ayan, lumipad na rin. Nagkanda sakit-sakit siya. Nag-extend na naman. Ilang beses na nag-extend. Talagang, ayan, alam nyo po, yung magandang palusog dyan, sakit. Kita nyo nung kasuha si Marcoleta, naka-wheelchair pa. Naka-wheelchair.
may sakit. Di ba? Yan. Yun naman kay Loren Ligarda, tungkol po sa kanyang anak sa solar. Nagbulgar naman si Lito Atienza. Dating party list yun ng ni El Shaddai. Yan. Kaya willing daw siyang umarap kung ipatatawag siya. Sumabog na po eh. Si Mr. Solar, si Leandro, ng congressman ng First District ng Batangas. Anak ni Loren. Kaya naharap din po sila sa plunder. Si Cayetano, Tia, at saka si Alan, plunder. Pag sinabi plunder, non-bailable. Kaya bago sila labasan ng warrant, ayun na. Nagsilipat kasi mayaman sila, marami silang pera. Isipin niyo po, sumusweldo sila, pero absent sila. Absent sila. Sumusweldo sila. Pinasusweldo sila ng mga taxpayers. Sa ako sa taxpayer. Pinapasweldo namin sila, pero absent sila. Kung wala silang talagang kasalanan, bakit hindi nila harapin ang problemang ito na isasampalaban sa kanila? Siya lang Cayetano, naglalay pa. Sabi nga nila, nagano na lang siya, hindi na siya pumapasok, nagla-live sa social media, sa Facebook. Parang content creator na rin. Oh, isipin niyo po yan. Kung wala kayong kasalanan, Tia, Alan, at Loren, kung yung mga binibintang sa inyo hindi totoo, dapat huwag kayong tumakas. Bakit? Yung bang mga doktor dito, mahinang klaseng doktor? Tia, Loren Ligarda. Magagaling yung mga doktor dito. Bakit kailangan kayong pumunta pa sa abroad? Bagay, wala naman kami pakialam dyan. Kasi pera nyo naman yan, mayaman kayo. Marami kayong pera. Pero sa mga kagaya namin, tsatsaga na lang kami sa ospital ng gobyerno. Kahit pumila ka matagal, talagang ganon eh. Ikaw ang nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno, di magtsaga ka. Yan kayo, mayaman kayo. Kaya gusto nyo abroad, ang totoo niya, kaya lang kayo na pumupunta sa abroad. Umiiwas kayo ng mawarang, yung aresto. Yan ang totoo. Nung nalaman ninyo, magkakaroon kayo ng mga warrant. Diba? Si Bato, hindi ba? Na sinabing may warrant na siya. Anong nangyari kay Bato? Nagtago. No. At hanggang ngayon, nagtatago. Siya lang ngayon, involved siya sa pagpapatakas kay Bato. Siya, kinustody kasi ni Alan yan nung araw eh. Dapat nakuha na ng NBI yan eh, kanya lang. Nagkausap ang NBI at saka si Cayetano, kasi Senate President si Cayetano, na kukustody nila si Bato. Naniwala naman ng NBI, yung naloko siya. Bakit? Gumawa sila ng drama, ng mini drama. Ano sabi ni Cayetano? Senate under attack. Sino bang umatake sa inyo? Wala naman eh. Sana kung merong umatake, hindi sana meron namatay. Wala. Script lang yun eh. Drama yun. Pelikula yun eh. Mini pelikula. Ang director,
si Alan Cayetano. Ayan, lumalabas na rin yung video nangyari. Na script pala, scripted ang nangyari sa Senado. Oh, asa si Bato na kinalong mo? Sino muna uling nakausap niya bago sila tumakas si Robby Padilla ng madaling araw? Ikaw! Ikaw ang uling nakausap. Kaya ngayon, naharap ka. Obstruction of justice. Ang tingin nila kasi, ginigibit sila ng Administrasyon Marcos. Ano pa sabi ni Alan nun? Iniisa-isa na kami. Yan. Iniisa-isa na daw sila. Hindi. Merong ebidensya, may nagtuturo eh. Kung walang ebidensya, di wala. Ngayon, kung wala kayo talagang kasalanan, di harapin nyo na lang. Diba? Harapin nyo. Kagaya ni Marcoleta, sabi niya, harapin ko ito. Hindi ako tatakas. Hindi niya tinakasan. Siya pa nagpunta sa Sandigan Bayan. Nung pagdating doon, wala na. Nandyan na eh. Nandyan na rin yung warrant eh. Lumabas na eh. Kaya tinakma na sa Sandigan. Okay. Kaya tatandaan niyo po, ang kasabihan, pag wala kang kasalanan, ba't mo tinatakasan? Harapin mo. Kagaya di ba to? Gusto niya makulong siya sa mga korte dito. Hindi po pwede yun. Yung warrant of arrest mo ba to? Galing sa ICC eh. Pang-international ka eh. ICC, International Criminal Court. O, pang-international. Sikat ka, galing mo. Kanya lang, madugo pagdating sa pagbabayad ng abogado ron. Eh, yung puhon mo na si Tatay Digong, nakaisang taon si Kaufman sa kanya, ba? Naging milyonaryo si Kaufman. Sipin niyo po kaibigan. Sinasabi ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong na mahirap lang sila. Isa sila kumuha ng pambayad kay Kaufman. Sipin mo, 140 o 150 million buwan-buwan. Nakaisang taon siya. Kaya naging milyonaryo. Itong Kaufman. Wala mang ginawa eh. Ano ang ginagawa ni Kaufman? Lagi niyang sinasabi, matanda na, pauwiin na lang ninyo sa Davao. Hindi nga umarap sa hearing si Digong eh. At hanggang ngayon, ayaw pa rin umarap. Yes, yun daw, hindi daw siya physically fit eh. Samantala nung nag-rally dito sa Pilipinas eh, may isog dito, may isog doon eh. Ang lakas-lakas eh. No, di ba? Nung napunta doon eh, drama, pang-best actor din si matandang Tatay Digong eh. Yan. Alam niyo po, kung walang ebidensya, ba't naman kayo din? Kaya ni Marcoleta, yun daw kaso sa kanya, ano daw, planted. Planted eh, ikaw nga umami sa TV station ng ISC. ISC po kasi si Marcoleta. Doon siya naging mayabang, nagsasalita tungkol sa ikinaso sa kanya sa Net 25 sa ganang mamamayan. Kaya nga sabi ni Sal Panelo, wala, may kasalanan dyan si Marcoleta, pinakulong niya sarili niya. Kaya sabi nila, abogado ba yan? Sabi ng mga tao. Yung mismo salita niya, yun ang ginamit ng ombudsman. Kaya ngayon, nakakulong siya.
pati yung nagbigay sa kanya ng 75 million, tatlong tao yun Mike at saka yung dalawang negosyante, nakakulong din. Ang kaso din nila, plunder. Pero si Mike, meron siyang bukod. Yung kanyang club sa Pasig, ni-raid ng NBI. Na may mga babae ron. Nangatira pa si Mike doon Sabi, hindi naman namin pinilit Siyempre, sinasabi mga babae, yung exploitation yun Sex. Hindi naman niya daw pinilit. Kusa nila. Di umubra yung kanyang palusot Di umubra kay Matibag ng NBI director. Si Mike Defensor. Kaya nagal siya kay Director Matibag pati yung asawa niya, pati yung anak niya. Yeah. Alam niyo po, siguro hindi nila sukat akalain na yung mga, kumbaga parang ganito Ngayon ka nagtanim, hindi ka ngayon naani. Nakakita ba kayo nagtanim kayo ngayon? Ngayon din, umani kayo? Hindi. Pag nagtanim kayo, yan, aani kayo ng bunga ng inyong mga tinanim. Kung ano po yung tinanim ng tao, aanihin niya po yan. Ito nga ang nangyayari sa ating bansa. Walang personalan niya. Ang masakit, ang pinagbibintangan nila, si Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong, sabi niya, alinsunod sa batas. Alinsunod sa batas. Basta may batas. Dahan lahat sa batas. May testigos, may nagtuturo. Si Jinggoy, naalala ko yung mga testigos laban sa kanya, dinimanda niya pa. Yung mga director ng public works and highway sa Bulacan, na-dismiss din yung mga kaso na yun. Ayun, nakakulong na siya. Plunder. Hallelujah. Alam niyo po, harapin na lang nila sa hukuman. Pag nag-hearing, talagang wala kang kasalanan, ano mo yung sarili mo, paglaban mo. Huwag ka nang mabugado magaling. Paglaban mo. Paano? Ganyan naman po talaga sa korte. Depende sa ebidensya. Kung malakas o mahina. Laban mo. Huwag mong takasan. Itong yung magkapatid na kahit yun na, lumipad na. Kailan lang, dito lang. Pinakita sa social media. Naglalakas silang dalawang magkapatid. Walang interview. Nakita sila. Ganon din si Loren. Ganon din yung anak niya. Kaya nga sabi ng tao, baka hindi na babalik yan. Antayin nila yung 2028. Sa national election, umaasa sila. Kasi Sara sila, umaasa sila kung manalo si Sara, baka sakali. Ayan. Pero, unti-unti nang natitibag si Sara, nauubara na siya. Ayun, kinanta na siya. ng kanyang staff sa Davao, staff niya yun. Hanggang dito, staff pa rin niya. Ayan. Kinanta na niya. Sinong nag-uutos? Meron po nag-uutos sa itaas, sabi niya hindi pumayag yung
yung prosecutor na hindi nila malaman kung sino yung nasa itaas na nag-utos. Wala na, nakulong kumbaga sa chess na checkmate yung tao ni Sare. Disbarment, taga-disbar ng pera. Kasi ano bang pangalan na? Tabaw na pinagalitan ni Senator Erwin Tulfo. Pagkain natin niya, pinalasa ni Tulfo. Napanood ko yun eh. Nilaglag na siya. Sino ang nag-uutos sa itaas? Si Vice President Sara Duterte mo. Sige, ganito na lawa. Para sa swelo na nangyayari ngayon sa ating bansa sa mga investigasyon. Lalo na doon sa kay Sara, sa impeachment. Sige po. Ang kaibigan yes, Brother Manny Bautista, lagi po kayong manalangin. Alam niyo po. Kung wala naman kayo kasalanan, bakit tatakbuhan? Bakit pagtatago ang bato? Lumutang ka, harapin mo. Eh di pagdating mo sa isi, sabihin mo lang, sumunod lang ako Tatay Digong, di tapos na. Hindi, tago ka pa ng tago eh. Akala mo, nakukuha ka rin. Unless na magpapat ka ng mukha. Sige, ganito na naman po. Hindi po kayo magdasal. Dahil may bagyo, bagat, baha dito, baha doon. At mahirap po ang Senado. God bless us all. Bye.